nations, says the Lord. I am with you always, until the end of the world. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover." So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Yan. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, or the Ascension of the Lord. Matapos po ang 40 araw nang muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus, pinagdiriwang po natin ang kanyang pag-akyat sa langit. 40 days after the resurrection of Jesus, after the Easter. Pero sa totoo lang, noong Huwebes pa yung ika-40 araw. Iniuurong lang natin to celebrate it on a Sunday. Pero yung ika-40th day from Easter Sunday happened last Thursday. So, ngayon, pinagdiriwang lang natin. Iniuurong natin yung kapistahan ngayong linggo. At narinig natin po sa ating ebanghelyo kung paano nagpaalam si Jesus sa kanyang mga alagad. Nagpakita si Jesus sa 11 at nagbilin sa kanila. I'll use the Tagalog translation para mas malinaw at maintindihan po ng lahat. Ang bilin ni Jesus sa 11, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." At pagkatapos magbilin ni Jesus, siya ay umakyat sa langit. Humayo sa sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Yan yung bilin ni Jesus. Yan yung iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi po ito ang unang pagkakataon na nagpaalam si Jesus sa kanyang mga alagad. Kung nagsimba po kayo simula Lunes hanggang kahapon, yung mga gospel, paulit-ulit
tungkol sa pagpapaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. This was not the first time that Jesus said his farewell. Siguro, alam kasi ni Jesus na malulungkot at masasaktan ang kanyang mga alagad sa kanyang pag-alis. Kaya hindi pwedeng biglain. Kaya matagal pa, nagpapaalam na. Malayo pa, nagbibilin na, naghahabilin na siya. Pero kahit naman, anong pagpapaalam mo, kahit anong paghahanda mo sa isang tao, malungkot kapag aalis. Malungkot talaga. Pero sa halip na lungkot, ang iniiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad, isang misyon ang kanyang ibinilin at ang kanyang ibinigay sa kanila. At ito ang ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Yun palang panahon na kasama ni Jesus ang mga alagad. Panahon pala yun ng pagsasanay. Panahon pala yun ng training. Training o pagsasanay sa mga aral na dapat nilang matutunan para kapag wala na si Jesus, kapag hindi na nila kasama si Jesus, alam nila yung gagawin nila. Maipagpapatuloy nila yung mga aral na napulot nila. Training pala yun. Pagsasanay pala yun. Para kapag hindi na nila kasama si Jesus, ituturo at ipapasa nila ang kanilang natutunan sa iba. Ito rin yung sinasabi ng ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Sabi doon, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Imagine that. Lahat ng aral ni Jesus, hindi lang tinandaan, kundi isinulat sa isang aklat. Siguro magandang tip yun. No? Kapag meron tayong napupulot na aral sa buhay, isulat natin. Para hindi natin makalimutan. Kung meron tayong karanasan na tumatak sa atin at nagtuturo ng magandang leksyon, maganda isulat. Sigurado ko sa huling ng buhay natin, makakasulat tayo ng isang libro. Yung mga lessons in life, we write it down. We don't only remember so that we could apply it in our lives. Ganun pala yon. At ganun dapat yon. Yung lahat ng nararanasan ng isang tao sa isang bagay o tao, maging sa pangyayari, sa halip na itinatabi o kinikimkim sa sarili, dapat ginagamit na aral para matuto. Dahil hindi habang buhay, kasama natin sila. Hindi habang panahon, nasa atin sila. Para kapag sila ay umalis, o kapag nawala sa atin ang mga ito, hindi tayo may iwan sa sakit at lungkot, kundi may aral tayong babaunin para makapagpatuloy sa buhay. The story of losses, learnings, and experiences, we bring them to our lives so that we could proceed and continue with our lives. Sino po ba dito ang nawalan? Ako lang. Sino po ba dito ang hiniwalayan? Ako lang na naman. Sino po ba dito ang iniwan? Ako pa rin. Sino po ba dito ang nilayasan? Ako na naman. Sinong dito hindi binalikan? Ako lahat. O di kayo na po. No? Kayo na po ang perfect. No? Pero, nahihiya kasi tayo no? Nahihiya tayo sa mga kwento ng ganito. The stories of losses. Nahihiya tayo. Kaya nga minsan kapag kinukwento natin, nagsisinungaling pa tayo. Binabago pa natin yung kwento kasi nakakahiya. But
Wala kang dapat ikahiya. Kung nahihiya ka, hindi ka naman nag-iisa. You know, ako na nga lang din magkukwento. Total, nahihiya kayo. Alam niyo po, naalala ko, 20 years ago, I've lost something. Maybe not someone. No? Saka na yon, sa ibang ascension na yon, I'll reserve that next year. But for now, 20 years ago, nawala yung isang pinakamahalagang bagay sa aming buhay. No? Ito po yung aming bahay. 20 years ago, we lost our house. At mahalaga yon sa amin kasi hindi lang nandun ang aming buhay, nandun din ang aming kabuhayan. Yung bahay namin sa likod nun, meron kaming shop. No? Yung shop na yon, nandun ang aming tahian ng damit. We were in a garment business. So, hindi lang buhay, kundi kabuhayan yung nawala. Nung nalugi na yung negosyo namin, we had to leave the house. No? Malaki na yon para sa amin and we cannot sustain that. No? Mahirap, masakit because ang dami naming naranasan sa bahay na yon. And specifically sa akin, maraming karanasan at maraming aral lang napulot ko sa bahay na yon. Doon ako natuto sa mga gawaing bahay. Doon ako natuto sa negosyo. No? Kasi yung tatay ko, Chinese, kahit hindi buhay senyorito eh. Pagka weekend, we have to work. Pag may gusto kang hingin, pagtatrabahoan mo muna sa shop. So, doon ako natutong maging masinop. Doon ako natutong magsipag, bawal tamad. No? At doon din kami nag-aral ng lesson. Dahil yung magulang ko, very busy, hindi kami natututukan. Nag-hire yung nanay ko ng tutor. No? Doon na rin nakatira sa amin. No? Para pag uwi namin, tuturuan kami. No? Nag-aral ka na sa eskwelahan, pag uwi mo, mag-aaral ka na naman. Grabe, no? Ganun yung Chinese way eh. Ewan ko ba? No? Napagod kami doon. No? Pero ang daming aral, ang daming memories na na-celebrate at napulot doon. Kaya nung nawala, ang sakit, ang lungkot. Kaya nga kung may pagkakataon, gusto ko pa rin bumalik doon. I would always want to go back to that place. Sa madaling salita, yung mga natutunan, yung mga karanasan, yung mga napulot ko dun sa bahay namin na yon, binaon ko sa aming pag-alis. Totoo, nalungkot, nasaktan, nahirapan, pero binaon lahat noong aral. At dun sa bago naming nilipatan, dun ko pinagpatuloy lahat ng aral na napulot ko, lahat ng karanasan na naranasan ko, hindi naiwan sa lungkot. At makalipas yung 16 na taon, after 16 years, dun sa bago naming nilipatan, doon ako naging pare. In our new place, I found my vocation. After 16 years, ako'y naging pare. At ngayon, mag-8 years ng pare. Ang galing ng Diyos, no? Siguro kung hindi nawala yung bahay namin, hindi ako pare. Dahil ko iniisip yon. Kasi kung hindi nawala yon, may negosyo kami. Ako ang magmamana nun. Ayaw ng mga kapatid ko eh. Siguro kung hindi kami umalis doon, hindi ko rin nahanap yung bokasyon ko. Kasi pag weekend, nagtatrabaho, hindi nagsiserve sa simbahan. Nung lumipat na kami ng bahay, doon ako nakapag-serve sa simbahan. And that's when I found my vocation. Ganun pala yon. Ang galing ng Diyos. At gaya ng mga alagad ni Jesus, nung nawala na si Jesus, humayo sila, dala, bit-bit, baon ang mga aral na natutunan kay Jesus. Ipinagpatuloy nila ang kanilang buhay at binago sila ng mga dala nilang aral. At hindi lang yon, nagdulot sila ng pagbabago
sa buhay ng iba dahil sa aral na dala-dala nila. Siguro kung naiwan sa lungkot ang mga alagad, hindi sila nakapangaral. Wala silang nadalang mabuting balita sa lahat. Maaari ding hindi nagbago ang kanilang buhay o hindi nila nabago ang buhay ng iba. Pero dahil sa aral na bitbit at hindi lungkot, nabagong kanilang buhay at nakapagbagong buhay ang iba dahil sa kanila. Ngayon po, pinagdiriwang natin ang araw ng mga ina. Yung mga mothers na nandito po, Happy Mother's Day po. Sa sarili nating mga nanay, we remember them. We pray for them. And you know, marami tayong aral na pwedeng matutunan sa ating mga magulang. If it possible, list it down. Isulat nyo. Ako, kung mayroon akong isang aral na hindi malilimutan sa aking ina, ito yung aral tungkol sa pagpapatawad. Grabe yung nanay ko magpatawad. Papunta na sa martir no? Bakit? No, lagi kong pinapagalitan mama ko, bakit ba laging binibigyan ng chance yan? No, yung mga kapatid ko, yan, bubukingin ko na, nagsisimba sila. No? Kaya lagi siyang niloloko ng mga kapatid ko o laging paulit-ulit because akala ko noon, kinukonsinti niya. Pero hindi pala. I saw that was a mother's forgiveness. Yung nakakapagpatawad. At lagi sinasabi nanay ko, hindi ka kasi magulang. Totoo naman, that I will never, ever feel. Hindi kasi ako magulang. Pero dapat kong matutunan so that I could also learn the kind of forgiveness that she has. Tayo may kanya-kanyang natutunan o matututunan sa ating mga magulang. Sa mga nandito pa ang ating mga magulang, learn from them. Love them. Sa mga wala na, balikan yung mga naituro, naitulong nila. Dahil yan ang magdadala sa atin sa mas maganda na buhay. Mga kapatid, may mga bagay sa ating buhay na nawawala. Tao man, bagay, o kahit na pagkakataon. Pero higit sa sakit at lungkot, hanapin yung mga aral. Hanapin yung karanasan na natutunan para tayo ay makapagpatuloy sa buhay. Dahil yung mga naiwan sa lungkot at sakit, walang mararating sa buhay. Walang maidudulot na maganda sa buhay. Pero yung nagsabuhay ng aral at karanasan, mawala man ang lahat, sigurado, magtatagumpay at magdudulot ng kabutihan at maaasahan sa kinabukasan. Amen.